Praise the Lord. Si Koante, sumama sa'yo? Yung anak mo? So, from Germany, ha? Wow. Salamat. Salamat. From Germany. From California. International pala. Ah, si Inday. Dali lang. Pero ato kayo. So, all throughout from Germany, ha? Si Stephanie lang. Oh, okay, Stephanie. Kanang last kilit sa Si puntahan Florita. ba? Si Florita na. Katong na yung partner Koreano. Okay siya. Counseling lang. Oh. Ayaw. Thank you, ah. Ah, wow. Wow. Kayo, taga saan? Tagbilaran. Okay. So, tapos na ba kayong kumain? Salamat tayo, nandito si Father Gary. Si Father Gary ay magsagawan ng spiritual direction sa mga nag-react kanina. Di ba? Narinig nyo ba yung mga sigaw kanina? Satan is real. Okay? And then magpatuloy din ako mag-exercise mamaya dahil meron pang i-exercise ko mamaya. And after that, magsagawa ako ng anointing of the sick sa inyong lahat. Anointing of the sick is sacrament. Confession is sacrament. And then yung mga may nahirapan na nag-wheelchair, ibibigay ko po yung Eucharist, ang katawan ni Kristo. So yung mga nahirapan na sa paglakad, ibibigay ko po sa inyo yung Eucharist. Sa pagpunta niyo dito, hindi yung sarili ko ibibigay sa inyo. Wala akong kapangyarihan. Wala akong power. Kili-kili power lang. Ang nasa akin. So ngayon, babasahin muna natin ang Ebanghelyo. So magsitayo-tayo lahat. Ang Ginoo manaakan ninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya, mingon kang Jesus ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag o dingutana nga numan nga kami o ang mga Pariseo masubsob nga nagpuasa. Apan wala magpuasa ang imong mga tinun-an o mitubag si Jesus. Naghuna-huna ba di kamo nga magsubo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal samtang ang pamanunon uban pa kanila? Dili gayod. Apan moabot ang panahon nga ang pamanunon kuhaon gikan kanila og magpuasa na unya sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Please be seated mga kapatid. So, ulitin ko, magandang hapon sa inyong lahat. At sana po, hindi namin masagot lahat ng mga katanungan ninyo, di ba? Continue to watch and follow our Facebook page dahil from time to time, magla-live ako 15 minutes, 10 minutes para maibahagi ko agad yung natutunan ko sa mga season exercise. Hanggang ngayon ay nagsa-study pa kami, nag-aaral pa kami. Lagi kaming nagbabasa at nag-aaral at ginagawa namin yan para sa inyong lahat. Para sa pagmamahal namin sa Panginoon at sa pinakamahal ng Panginoon ay tayo. Amen? Bigyan natin ng papuri si Kristo. Meron akong theme song kung saan kayo pupunta, saan kayo aabot. At lagi itong ikanta ninyo, awitin ninyo. I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here. That's why I am here. Amen? So, sana po ay natuwa kayo at sana ay nagagala kayo sa mga kaalaman na inyong natutunan sa araw na ito. Amen? At sana, hindi lang ninyo isi-share yung, hindi lang kayo natututo ngayon, isi-share nyo yung lahat ng natutunan ninyo
sa mga mahal natin sa buhay. Alam nyo, kahapon, si Nanay Raquel from Leyte, at yung asawa niya, yung kanyang asawa, ay by birth, Baptist po. Si Nanay, tingnan ko muna yung pangalan niya ha. Dahil ito yung pangalan ni Nanay. Siya po ay uoperahan, no? Dahil may yung internal organs niya, hinala ng mga doktor sa private hospital sa Cebu. Si Nanay Raquel Dawn Bayubo. Yung kanyang asawa, pinupost ko kagabi, welcome to the Catholic Church. Dahil by birth siya na Baptist. At sabi niya, silang dalawa, ito po, ito yung dalawang ito. So ito, silang dalawa. Converted yung tatay, yung kanyang asawa. Si nanay, nahirapan na sa paglakad. At nagpa-check up na sila sa Chongwa. At private hospital, no? Sa private hospital, nagpa-check up sila doon. And then, pagrating nila doon, pangayuan? Hiningian. No, nahirapan ako sa kalisod, no? Ipangayuan. Hiningian siya ng 450,000 para maoperahan. At tinanong yun ng doktor, Dok, ano ba yung sakit ko? Hindi namin alam. Hindi namin ma-diagnose. Hindi namin alam matrace yung sakit mo. So, paano yan, Dok? No, operahan nyo ako, hindi nyo alam. So, nag-decide sila dahil laging nakikinig si nanay sa online. Alam nyo, may online blessing, di ba? So, yung cellphone niya, ilagay niya sa tubig niya while nag-bless ako sa tubig. At yung tubig at oil ang iniinom niya. Sabi niya, makalakad na ako na hindi masakit. Pero meron pang sakit. Hindi gano'n na masakit. At tumigas yung kanyang tiyan dito banda. At sabi niya, nag-improve yung kalagayan ko sa holy and exercise water. Kahit online lang yung blessing. Yun ang sabi niya. At ang nangyari, sabi niya sa kanyang asawa, samahan mo ako. Punta tayo sa Bohol. Pero nahirapan pa siya sa paglakad. Pagpunta niya dito, nag-receive siya ng sacrament, confession. Hindi pa sila nakasal. Dahil hindi pa nabautismuhan yung kanyang asawa. So dito, pinaprocess namin lahat ng requirements. So, nabautismuhan. And then pag-uwi nila, nakasal sila. Nakumpirmahan. And then, for 45 years, nag-live-in lang sila, civil wed. No? At alam nyo, lahat ng karamdaman niya ay nawala. At sabi niya sa akin kahapon, dahil bumalik sila, sa Father, naalala mo pa ba ako? Nakalimot na ako, Nay. Sa ako yung nawala yung sakit. At ngayon, nung una ay matigas. Ngayon ay humok na. O sa Tagalog, humok? Malambot. Malambot na daw. At sa Father, kahapon dito sila, Father, kinuha yung kamay ko. Tingnan mo, Father. Malambot na. Nung una, ay matigas yan. At sabi niya, grabe, Father, no? Yung kasalanan ko pala, naming dalawa, dahil matagal kami hindi kasal. Nung nag-receive kami ng sacrament, Father, the Lord is completely healed me. No? Grabe, no? And then, pinopost ko sila kagabi, yung conversion story lang ni tatay ang pinopost ko. Yung healing testimony ni nanay, hindi pa. No? At sabi niya, Father, no, lagi na akong kahit saan nakarating. No? At Father, lahat ng sakit ng tiyan ko ay nawala. Bakit? Tumanggap sila sa sacrament of healing. All priests are healers because of the sacrament. At yan ang lagi naming inuulit dito. At itong lugar na ito, nagre-rent tayo dahil hindi tayo makasya sa kumbento.
Kahapon ay almost 200. Kayo, almost 100 ngayon. Kahapon is almost 200 ka mga tao ang bumibisita. At sa pagrating ninyo dito, hindi yung sarili namin ang ibibigay namin. Si Kristo. Sacraments. Kaya nga, may 4 na pari kanina bumibisita sa atin for the sacrament of confession. And then may pang-5, natuwa din ako dahil yung mga ini-exercise ko, kailangan ng spiritual direction. Siya po ay spiritual director sa seminaryo, no? So si Father Gary Giritan. So yung 3 na ini-exercise ko kanina ay bibigyan ng spiritual direction with Father Gary para makilala pa nila yung sarili nila. At kung makilala natin yung sarili natin, yun po ang the best na knowledge. Best knowledge, the highest knowledge is to know ourselves. Knowing the self. Amen? Kaya ako nga nagsisik pa ako ng counseling, spiritual direction. Kahit pari na po ako. Minsan ay lalaki na tayo, malaki na yung natin, utak. Ulo natin malaki na. Our head swells, no? Tumubo na yung ulo natin. So all of us need spiritual direction. So sino yung nanay mo, yung tatay mo, yung mga tao na nagsilbi sa simbahan, seek for their advices, spiritual advices. Kinakailangan natin yan. Amen? At yan ang testimonya ni Nanay Raquel Don Bayubo from Leyte. At umuwi na sila kahapon. Sinabihan ko, bakit pa kayo bumalik dito? Okay naman kayo. Sabi, bisita lang kami sa iyo, Father, no? And then, sinabihan ko sila, hindi na kailangan bumalik. Ang pagbalik nyo sa Panginoon is more than enough. Amen? At sa mga sakit natin, left and right, ano ba yung paraan o anong dapat ang proper disposition na dapat natin gawin? Tanggapin natin lahat. Yung mga pagsubok mo, embrace it with gladness. Yung mga crosses natin, embrace it with gladness. May bunso akong kapatid, lumaya sa amin. At sabi ko, yan talaga yung cross natin, Mama. No? Give her freedom to enjoy the life outside. No? But we are here willing to wait for her return. No? So, bawat isa sa atin may problema, di ba? Don't question God. Give them freedom and bless them. Umiiyak yung mama ko, nasaan na yung anak ko? Huwag kang umiyak. No? Hindi makatulong yan. Yung pag-iyak mo makatulong. Hindi. Dagdagan mo yung pananampalataya mo. Yung paano yung kapatid mo? Anong mangyayari sa kanya? No? God is Almighty. The Lord is powerful and we are powerless. Amen? Magtiwala ka. And then, pag bisita ko ni Mama, nag-enjoy na. Kumusta ka na, Ma? Okay lang. Nag-smile na, no? Tawanan mo ang iyong problema. Over it to the Lord. Embrace your cross with gladness. Father, iniwan na ako sa ex ko. Wala nang umiibig sa akin, Father. Hindi totoo yan. Si Kristo, ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Nandito pala si Nanay. Nandito ka pala, Nay? Nasaan si tatay, Nay? Nandito si Nanay. Yung tinutukoy ko, nandito pala. Nawala na yung sakit, Nay, no? Ano tayo? No. Wala na, baka mo balik. Nandito si Nanay. Hindi na bumalik, Nay? Sakit? Kaya na, laaga na kayo, no? Praise the Lord. For the glory of the Lord, no? And then, kayo na, mga kapatid, kayo na magpatuloy po sa pag-prayer. Dahil gusto namin, ang pagparito ninyo is empowerment. Ang pagparito ninyo, ini-empower namin kayo. You have the power from Jesus. Why? You are baptized,
You receive the sacrament of confirmation, you receive the sacrament of confession, and you receive the baptism. You receive the Eucharist. What a power. Amen? Si Ate Sandra Tan, last week, nag-retreat kami sa Cebu. And pag-uwi ko, Father, anong oras yung, pabalik mo sa Bohol? 3:00 pati. Pwede i-treat ko kayo sa, sa lunchtime? Sige te. At pagkita namin, sabi niya, alam mo, Father, 4 months po, may sakit ako, may skin disease ako, Father. And then, ang kate ng buong katawan ko, Father. Pumunta na ako ng doktor at binigyan ako ng gamot. Yung ointment, linagay ko. Alam mo, Father, hindi ako makatulog. Bakit pa hindi tumalab yung gamot binibigay ng doktor ko? 4 months. At alam mo, Father, nagplano na ako, bibisita sa'yo. So, bakit hindi mo ginagamit yung prayer ng simbahan? Siya ginamit ko, Father. Anong ginamit ko, Father? Yung oil, yung deliverance, nag-deliverance ako, self-deliverance, na-amaze ako, Father. Lahat ng kate ay nawala agad. Wow! Sabi ko ni Father, ni Ate, bakit pa umabot ng 4 na buwan bago mo ginamit yung prayer ng simbahan? See? Laging nakikinig, hindi naman ginagamit. Totoo, hindi. Ninalagay lang sa altar. Yung holy and exercise water, nagpa-bless lang. Hindi naman ginagamit. So, sana nakasave siya sa 4 na buwan. Diba? Natutuwa ba kayo ngayon? And then si Nanay Alvina, yung kusinira namin doon, last Sunday, Father, umiiyak. Anong nangyari, Nay? Yung harapan ko ang kate. Sabi ni Nanay Alvina, ang kate ng harapan ko, Father. Anong ginawa mo sa harapan mo, no? Ang kate, Father, no? Nasusugatan na yung harapan ko, no? Ilang araw na yan? 2 linggo na, Father. Sabi ko ni Father Edison, Bro Edison, bigyan mo ng holy and exercise oil yung si Nanay Alvina, yung magaling sumayaw, no? Yung Reyna sa taas ng kumbento. Dahil sa ibaba, merong Reyna din. Siya yung Reyna sa itaas. So, Reyna sa ibaba, si Nanay Bering. Si Nanay Alvina, nung isang araw, lumapit siya. Tapos na niya ginamit yung holy and exercise oil. And then, the following day, bumili siya ng olive oil. Siya, Father, i-bless mo ito. Yung kumusta na yung harapan mo? Father, okay na, completely healed na. No? Grabe yung mga sacramentals, mga kapatid. Hindi naman lahat gumagaling dahil merong natural na karamdaman. So yung mga natural na karamdaman, go to your doctors, listen to them. Amen? Pero merong karamdaman na hindi kaya gamutin sa doktor. No? Kahapon, may bumibisita natin from Lubok, yung asawa niya na trauma sa mga kapatid niya. At dineliverance nila, nag-react. At tinanong, yung unang ine-exercise ko kanina, hindi siya, lahagi siyang tulala. At after exorcism kanina, nakapagsalita na siya. And then, naka-express na siya. Sabi ko sa kanya, alam mo ba yung nangyayari kahapon? So, anong nangyayari kahapon, Father? Pumunta ka dito. Giwakli ko ni mo. So, wala, mang good Father. Sino mo alam na nakarating ka dito? So, pumunta ba tayo dito kahapon? So, dinala ka dito. Nag-react siya sa pag-anointing of the sick ko. Hindi siya gusto magpalagay ng holy and exercise oil. No? Hindi ko alam yun, Father. Hindi, man ka nako giwakli, ana siya. No? So, during yesterday, she was possessed. Dahil hindi niya alam, hindi niya naalala kahit kaunti.
na mga pangyayari kahapon. Ngayon, pagsalita na siya. So ngayon, bibigyan ni Father Gary ng spiritual direction. Yung traumatic experience niya sa kanyang mga kapatid. No? Grabe. Siya na ang mag-express doon dahil yung i-express niya through narratives, malaking tulong po yun. Kaya nga dito, hindi lang yung exorcism, hindi lang yung sacrament, lalo-lalo na yung mag-react, ibibigay natin yung spiritual direction or counseling. So, salamat tayo nandito si Father Gary Giritan, no? For spiritual direction, no? So, ngayon mga kapatid, yan. Ang pagpunta nyo dito, ang ibibigay namin, ang sakramento. Because sacrament is greater than the Pope. Sacrament is greater than Cardinal. Sacrament is greater than the Bishop. Sacrament is greater than me. No? When you receive the sacrament, you receive the hand of Jesus. Wow. Naka-receive na ba kayo ng sacrament of confession ngayon? Wow. You receive the loving touch of the divine hand of Jesus. Amen? I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. God is good! All the time! Bigyan natin ng papuri ang ating Panginoon, mga kapatid. So, sana po ay na-empower namin kayo. At yan lang yung ipabaon namin sa inyo, yung catechism po. At nag-enjoy ako nakikinig sa inyo while nag-exercise ako. Yung isa, nandito, si Sir Stephanie. So, grabe yung harassment niya, may bubulong, no? Grabe. Pero ngayon, malaki na yung improvement niya. Narinig niyo yung sumigaw? No? Just imagine how powerful the prayer of the church. Kung may bisa man yung mga occult prayer galing sa albularyo, grabe yung blessing. Grabe yung bisa. Sa prayer ng simbahan na sinishare namin sa inyo. Natutuwa ba kayo? No? Sana gamitin ninyo yan. No? Alam nyo, bago ako matulog, mag-deliverance ako. I-memorize nyo lang yung page 81. In the name of Jesus of Nazareth, through His tremendous powers, God, and His most powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, bind, and cast out all unclean spirit in my house, all unclean spirit in my room, all unclean spirit in my bed. I command you to depart from us, from me, from my room, and go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus. I consecrate my senses, all my senses. I consecrate the senses. Pwede din yung mga anak ninyo, sila magsagawa ng deliverance sa kanilang kwarto. Okay? Bago kayo matulog, make a simple prayer of deliverance. Kita ninyo kanina, yung pangatlong ine-exercise ko, sabi niya, ang init! Parang sinusunog mo ako! Sabi ng demonyo. Dahil hindi naman siya possessed, siya po ay grieve oppression, partially influenced by the evil spirits. So yung mga demonyo, dahil yung lolo at both sides sa kanyang mga magulang, ay active albularios. So, hindi pa siya ma-liberate ngayon. Conscious naman siya. Pero hindi pa siya ma-liberate ngayon. Just imagine na, nilagyan naming holy and exorcise oil yung kanyang katawan. Sabi niya, ang init! Ang init! Ang init! Ang init! Nilagyan namin ng cross, ang init! Mainit! Na rin, kumakanta kami, Salve Regina, huwag nyo yung kantahin! Nagagalit siya sa Salve Regina. No? Grabe, si Mama Mary, no? No, sana po ay huwag kayong mag-alala. Kung iibigin nyo si Mama Mary, hindi makapantay yung pag-ibig ninyo ni Kristo sa Kanya. Yung pag-ibig ninyo,
hindi kayo makapantay yung pag-ibig nyo sa pag-ibig ni Kristo. Yung pag-ibig nyo, hindi yan naabot ng 1/4 sa pag-ibig ni Kristo sa kanyang nanay. Amen? Sana po ay dudubli yung pag-ibig natin sa ina ng ating may kapal, ang divine mercy. Dito po, no? And then, yung holy and exercise water, ang init, no? So, kung nakita nyo kanina lang, yung reaksyon ng pangatlong ine-exercise namin, you appreciate more the sacramentals of the church. Wow, ordinary lang itong tubig after blessed by the priest. It is an extraordinary water. Just imagine, ha? Walang ordinary object lang tubig, asin, ordinary lang. Yung mga anghel is preternatural, beyond natural. Extraordinary yung mga demonyo. Pero tingnan nyo, no? Ang ordinaryong bagay ginagamit sa Diyos sa pag-torture sa mga extraordinary na persona, yung mga demonyo. Natutuwa ba kayo ngayon? Bigyan natin ng papuri ang Diyos. At sana po gagamitin natin ang mga sacramentals with the eyes of faith. Ano? With the eyes of faith. At sana kayo na nandito, dependent kayo sa Panginoon. Hindi kayo dependent ni Father Darwin. Hindi kayo dependent sa deliverance minister. Dependent tayo lahat. Nino? Sa Panginoon. Amen? God is good! All the time! Bigyan natin ng papuri ang Panginoon. And then, i-welcome din natin si Terry. Saan si Terry? No? Nandito si Brother Terry. Si Brother Terry, binibigyan natin ng catechism dahil he has no religion, but now he is willing to embrace the Catholicism. Nasaan si bro? I-welcome natin. Okay lang siya? Bro Terry? Nasa likod. Nandun sa likod. Welcome, bro, ha? Welcome to the mystical body of Christ, no? So, siya po ay isang Koreano, no? Koreano. Nabibigyan sa kagandahan ni Stephanie. Na so, ngayon, magbe-bless ako sa mga sacramentals ninyo, ha? Dahil, dyan lang sa upuan ninyo. Oo. Ang tubig lang i-open. And then, hahaluan natin yan ng asin mamaya. Okay? Dahil may holy hour kami mamaya after sa ating lahat. After deliverance exorcism ko, lalabas ako. And then, magsagawa ako ng sacrament of anointing. At ibibigay ko din sa mga hindi makalakad ang katawan ni Kristo. So, nahin natin yung pag-bless sa inyong asin, ha? And after sa anointing of the sick natin, pwede tayo mag-picture-picture, ha? Sa mga galing sa Germany, sa California,